at pagkilos ng mga itinakwil ng mamamayang Pilipino ng mga bulok na dilawan at pinklawan. Kagaya ni Shelo Magno na nagkukunwari na kala mo ay para sa interes ng mamamayang Pilipino, PhilHealth ka pa. Yun pala, bulsa din ang iyong hinahabol, hindi ang pagtatanggol sa mga mamamayan. Umayos ka, Shelo Magno, at ikaw ay pakawala ng mga bulok na politika ng dilawan at mga hilaw na komunista na siyang totoong inaaaniban mo. Ngayon ay nabuking ka na. Hindi ka na makapakyut. Bagamat sometimes mukhang cute ka, pero ang iyong intensyon ay hindi cute, kundi acute. Ang iyong intensyon ay masama sapagkat gusto mo na ilihis ang totoong isyo. Si Sara Duterte ang ina-address mo, confidential fund. Kung hindi ka ba naman kulukoy, kagaya nila De Lima at nila Trillanes, diba ang kay Marcos Jr., mahigit 10 billion ang confidential fund niya for 2 years. Ibig sabihin, almost 5 billion every year. Oh, saan ang report nito? Saan ang mga records nito? Wala! At ikilang yan, hindi lang si Sara Duterte po ang may confidential fund. 400 agencies of government ang binabanggit mismo ni Congressman Marcoleta. At nagre-resulta sa pagtindi ng krisis pang-ekonomiya na siyang dahilan kung bakit lumalaganap ang bilang ng mamamayang Pilipino na nakakaranas ng kahirapan araw-araw. 63% o 2 sa bawat 3 Pilipino ang nagsasabi na mas lalong mahirap ang buhay nila sa ilalim ng gobyerno ni Marcos. Yan ang totoong survey. Ibig sabihin po, nagpapatotoo ito ng panawagan noong nakaraang State of the Nation Address ni Marcos noong 2024 na dapat asikasuhin niya ang mahigit 10 milyong pamilyang Pilipino na nakakaranas ng tinatawag na involuntary hunger o pagkagutom o kakulangan ng pagkain sa araw-araw. Yan po ay mga konkreto at hindi ginagawang kwento, kundi totoong buhay at kamatayang sakripisyo na nararanasan ng mamamayang Pilipino simula nang umupo ito ang inutil at walang direksyon na gobyerno ni Marcos, kundi puro politika. At ang inuuna ay ang mga barkada niyang mga milyonaryo, bilyonaryo at mga oligarkong walang pakialam sa ordinaryong mamamayang Pilipino na nag-iikahos at nagsusumikap na makapag-survive ng isang araw sa isang buhay nila. Malinaw po na ang problema ng bansa ay hindi si Rodrigo Duterte o si Sara Duterte because they are not running the government. Rodrigo Duterte is no longer the president. Sara Duterte is just the vice president. Ang poder, kapangyarihan, pundo at programa at otoridad ng gobyerno nasa kay Marcos. Therefore, kung palpak, bulok at walang direksyon ang gobyernong ito, huwag niyang isisiyan sa taong bayan o kay former President Duterte o kay Sara Duterte sapagkat ang lahat ng kapangyarihan, access sa pundo, programa, direksyon ay nasa kamay niya bilang Pangulo ng bansa. Kung hindi niya kayang tugunan ang mga totoo na mga isyo ng kagipitan at kahirapan ng mamamayang Pilipino, walang dahilan na manatili pa siya sa puder sapagkat ang obligasyon ng Pangulo ng bansa, pamunuan ng tama at matuwid ang gobyerno at dalhin sa kaunlaran at kapayapaan ng buong bansa. Subalit simula nang umupo si Marcos Jr., mga kaibigan, mga kababayan, kaguluhan sa politika dahil ang inatupag nito ay ang pananatili sa puder lagpas pa sa 2028 at hindi ang pagbibigay katuparan na sinasabi nila na pag-unlad at pagiging secured ng ating bansa. Mantakin nyo mga kababayan,
sinasabi nila na nagsisinungaling si Rodrigo Duterte at si Congressman Ungab sa pagbubulgar ng anomalya at kabuluktutan dito sa budget ay napatotohanan tama ang ibinulgar at ibinunyag tungkol sa ukos-pokos ng budget na ito. Una, kapag ang isang dokumento po, lalo na dokumento ng gobyerno, ay napirmahan na, hindi po draft ang tawag dyan mga kababayan, ang bicameral report na maraming blanco ay isang permadong dokumento. Therefore, kung permadong dokumento ito, hindi po ito draft ng isa lang ito sa plenaryo o sa pagpupulong ng buong kapulungan ng Kongreso. Inaprubahan nila ang final report na ito ng bicameral at dahil dyan ay nagkaroon ng budget bill na may mga blanco at walang laman ng mga pondo na nararapat ay nalalaman ng mga kasapi ng Kongreso sapagkat yan ang minamandato ng batas. Therefore, hindi makapaghugas kamay si Marcos na ang istapa, kurakot at pokos-pokos na budget of 2025 from the very start alam nila na ito ay paluktot at may mga katiwalian dahil 28 items blanco, 13 pages, may 28 na mga blanco. Mga kababayan, ang budget to ay hindi dokumento lamang. Ito ay dugo at pawis na pera at pondo ng mamamayan na nararapat ay pinag-iingatan at hindi pwedeng ito ay gawin lamang na parang laruan na sasabihin nila ano kung may blanco. Total nang isinabmit sa gobyerno ni Marcos sa Malacanang ay wala ng mga blanco. Kalokohan ang bagay na illegal at kriminal na pangingialam sa mga blanco sa budget ay isang kriminal na pananagutan hindi lamang ng mga empleyado kundi mismo ng pamunuan ng Kongreso at Senado. At kung ito ay alam ni Marcos, therefore dapat hindi niya ito pinirmahan upang hindi ito maging isang batas o General Appropriations Act of 2025. Ano po ang punto de vista natin dito? From the very start, illegal, hocus-pocus at pag-istapa ang budget ng 2025 sapagkat maraming mga blanco ang napatunayan na pwedeng lagyan ng mga amount ng pondo na pwedeng kurakutin at dampungin sa kaban ng bayan at ito'y tugo at pawis ng mamamayang Pilipino na nagbabayad ng buwis. Yan ang totoo sa usapin ng budget na ito. Therefore, ang tamang ginawa ni Marcos sana ay ibinalik ang mga blanco ito at dapat inulit ng Kongreso at pinag-usapan sapagkat hindi pwede na ang mga staff o empleyado lamang ang maglalagay ng mga amount sapagkat yan ay dinideliberate, inaaprubahan at hindi pwedeng minamagic at ginagawang hocus-pocus. Therefore, malinaw mga kababayan na ang pagkakaroon ng question sa budget ay pananagutang kriminal ni Marcos. At ito ang hindi nila sasabihin bukas sapagkat ang rally bukas ay hindi para papanagutin ang totoong may sala. Ang totoong papanagutin dapat si Marcos. Bakit si Sara Duterte ang ipinapanawagan na paalisin sa poder bilang pangalawang pangulo? Bakit si Sara Duterte ba ang nagpirma ng budget? Hindi ba si Marcos? Bakit si Sara Duterte ba at si Rodrigo Duterte ang nagpasa ng budget? Di ba ang Senado? Di ba ang Kongreso? O bakit si Sara Duterte ang ipapanawagan bukas na paalisin sa poder bilang pangalawang pangulo? My goodness, tarantado lang ang maniniwala sa ganyang kalukuhang baluktot na pananaw ng grupong Chapsoy na magrarally bukas dyan sa EDSA.
Bakit grupong Chapsoy ang tawag sa kanila? Number one, they have different ideologies and they have different political leanings and they have only one common interest. Ano po yan? Ang mga hilaw na komunista na grupo ni Risa Hontiveros, ang mga dilawan at mga bulok na politiko, ang mga urban operatives ng komunistang grupong CPP, NPA, NDF, lahat sila mga kababayan at mga Magdalo Group nagsama-sama sa layunin na inihis ang totoong isyu. Ano ang totoong isyu? Ang pananagutan kriminal ni Marcos sa mga nagaganap na korupsyon, kapulukan sa gobyerno at ang inistapa at hokos-pokos na budget. Hindi po yan ang kanilang panawagan bukas. Kaya tinatawag natin na ang pagkilos nila bukas dito sa EDSA Shrine ay Chapsoy na pagkilos. Pagkilos ng mga hilaw na komunista, pagkilos ng mga urban operatives ng grupong teroristang grupong CPP, NPA, NDF at pagkilos ng mga itinakwil ng mamamayang Pilipino na mga bulok na dilawan at pinklawan kagaya ni Cielo Magno na nagkukunwari na kala mo ay para sa interes ng mamamayang Pilipino, papil-health ka pa. Yun pala, pulsa din ang iyong hinahabol, hindi ang pagtatanggol sa mga mamamayan. Umayos ka, Cielo Magno, at ikaw ay pakawala ng mga bulok na politika ng dinawan at mga hilaw na komunista na siyang totoong kinaaaniban mo. Ngayon ay nabuking ka na. Hindi ka na makapakyut. Bagamat sometimes mukhang cute ka, pero ang iyong intensyon ay hindi cute, kundi acute. Ang iyong intensyon ay masama sapagkat gusto mo na ilihis ang totoong isyo. Si Sara Duterte ang ina-address mo, confidential fund. Kung hindi ka ba naman kulukoy, kagaya nila De Lima at nila Trillanes, di ba ang kay Marcos Jr. mahigit 10 billion ang confidential fund niya for 2 years. Ibig sabihin, almost 5 billion every year. Oh, saan ang report nito? Saan ang mga records nito? Wala! At hindi lang yan. Hindi lang si Sara Duterte po ang may confidential fund. 400 agencies of government ang binabanggit mismo ni Congressman Marcoleta